Hello guys! Day 39 na namin dito sa Vietnam. And today, pahuwi naman kami from Da Nang. Ito na yung train na sasakyan namin. And honestly, this moment feels a little extra special for me. First time ko kasi talagang sasakay ng train. So parang simple moment lang siya for some. Pero for me, isa na naman siyang bagong experience na try ko. And another little win for myself. Kaya habang tinitingnan ko yung train, hindi ko maiwasang ma-feel proud and excited at the same time. Kasi minsan yung mga ganitong first, sila rin yung nagiging pinaka-memorable. Simple man siyang tingnan para sa iba, but for me, isa siya sa mga moments na mapapa-thank you ka na lang talaga. Kasi minsan, doon mo mas ma-realize na ang dami mo na palang nalagpasan at ang layo na rin ang dinala sa'yo ng buhay. Habang nandito kami sa loob ng train, hindi ko maiwasang maging emotional habang tinitingnan kaming tatlo. Ang simple lang ng moment na to. Nagbi-video lang, nag-enjoy sa biyahe, pero minsan yung mga ganitong tahimik na moments yung mas tumatama sa'yo. Mapapaisip ka na lang sa lahat ng pinagdaanan mo. Sa mga panahong hindi mo alam kung makakarating ka ba sa ganitong point ng buhay mo. Tapos ngayon, eto ka na, kasama yung pamilyang ipinagdasal mo. Creating memories in places you once only dreamed of. Kaya habang tinitingnan ko kami, hindi ko maiwasang mapuno ng gratitude. Kasi this is the kind of moment na gusto kong i-freeze sa memory ko forever. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, napapaisip ako kung gaano kabilis magbago ang buhay. Dati, nangangarap lang ako ng mga ganitong moments. Tapos ngayon, eto ako, nakasakay sa train, naglalakbay sa isang lugar na hindi ko akalaing mapupuntahan ko. Habang dumadaan yung mga tanawin, parang reminder din siya na malayo pa ang pupuntahan namin. Pero malayo na rin pala ang narating namin. Kaya sa moment na to, wala akong ibang naramdaman kundi pasasalamat. Habang pinapanood ko yung mga tanawin sa labas, hindi ko maiwasang maging emotional. Hindi dahil sa view lang, kundi dahil sa realization na minsan yung mga dating pangarap naging memories na pala. Anyway, since hindi pa kami nakapag-breakfast, pumunta kami sa likod ng train para maghanap ng makakain. Habang naglalakad kami, nagulat kami kasi may live entertainment pala doon. Finally, nasa uwi na kami. Habang tinitingnan ko ulit yung train, hindi ko maiwasang mapangiti. First train ride ko lang naman to. Pero isa sa mga moments na alam kong maalala ko for a long time. Nakakatuwang isipin na yung mga dating simpleng pangarap, unti-unti mo na palang nai-experience. Sa mga oras na to ay nasa van na kami para i-explore ang Hueseri. Hindi ko maiwasang tumingin lang sa labas at appreciate yung view. Yung bundok, yung mga tanawin sa daan, pati yung mga dumadaang train. Parang isa siyang paalala na minsan hindi mo kailangang magmadali. Ang sarap lang mag-enjoy sa journey at namnamin yung moment habang nandito ka. First stop namin sa tour na to ay ang Imperial City. At habang naglalakad kami papasok, napaisip lang ako kung gaano kaiba yung buhay kumpara sa panahong puro pangarap pa lang ang lahat. Minsan kasi sa sobrang focus tayo sa susunod na goal na hindi natin napapansin na may mga pangarap na pala tayong natutupad ngayon. Kaya habang tinitingnan ko yung Imperial City, hindi lang yung lugar yung nakikita ko. Naaalala ko rin yung mga pinagdaanan, mga dasal, at lahat ng hakbang na nagdala sa amin dito. At para sa akin, yun yung mas espesyal sa lahat. You see that's the white fish here. It represents for prosperity. Especially businessmen in Vietnam, they would like to raise the white fish in their house because they believe that this can bring good money and good luck for the owner. Moreover, Vietnamese people, we don't eat them too, just because you know that we don't want to lose our money and we don't want to lose our life. You know that the red color represents for prosperity and wealthy life, to good money for the owner. The reason why you guys see so many Vietnamese tourists here is just because it's our summer break. Oh yeah. Second stop namin is yung pagoda. Sobrang ganda ng place, kaya syempre hindi mawawala yung konting pose-pose habang i-enjoy yung view. Ito yung last stop namin. Medyo challenge lang kasi ang daming hagdan na kailangan akyatin. Pero sabi nga nila, the best views comes after the hardest climbs. Kaya tara, akyat tayo. You're right.
grab that food instead.